Amanda's POV. Sobrang bigat ng dibdib ko habang hinahandang snacks ng dalawa. Kung sobrang samang tao ko lang siguro, baka nilagyan ko na ito ng lason para matapos ng kalandian nila. Kaso, hindi ako mamamatay tao at mas pipiliin ko na lang ang masaktan kaysa makasakit ng kapwa. Nang matapos ay nagpakawala ako ng isang malalim na buntong hininga. Kinailangan kong pakalmahin ang nag-aalburutong damdamin dahil tsak na magwawala na naman ito kapag nakaharap ko ulit ang dalawa. At nang gumaan-gaan kahit papaano ang pakaramdam ko ay nagpasya na rin akong iakyat ito sa guest room matapos ang 20 minutong paghihintay. Ayon na rin sa oras na binili ng hinayupak. Ngunit hindi ko pa man naihakbang ang mga paa ko paakyat ng hagdanan ay naulinagan ko ng ingay na nagbumula sa ungol ng dalawa. Ungol na tila baka pa sila sarap na sarap sa tinatamasa. Nanginginig ang mga kamay kong nakahawak sa tray. Gusto ko mang umatras, wala akong ibang magagawa kung hindi ako magpatuloy. Dahil tsak malilintikan ako kung hindi ako susunod sa inuutos. Kaya mo ito, Amanda. Payo ko sa sarili at muling huminga ng malalim bago nagpatuloy. Habang papalapit ng papalapit ang aking hakbang ay mas lalo kong naririnig ang halinghing ni Carla na mukhang nilukob na ng labis na pagnanasa. Ngayon nauulol na boses naman ang hinayupak ang naririnig ko. Litanyang sinasabi din niya sa tuwing inaangkin niya ako. Para kong binagsakan ng malaking bato sa sobrang bigat ng aking pakiramdam. Ang sakit na ang hirap, kung noon mas namumutawi ang pisikal at mental na pananakit niya. Ngayon yung emosyon ko naman ang sangkot at mas malala pa ito sa mga naunang sakit. Nagsimula nang bumagsak ang mga luha sa kapighatian. Bahagya akong huminto at pinunasan ng mga ito bago nagpatuloy habang papalapit ng papalapit sa mas palakas na namang palakas ng kanilang halinghing. Ang galing mo! Sisiguraduhin kong masasarapan ka. At hindi ko alam kung paano ko nagkaroon ng lakas ng loob dahil natagpuan ko na lang ang aking sarili na nasa harap na ng pintuan ng guest room at kitang-kita ng dalawang mga mata ko ang kanilang pagniniig. Nakapaibabaw ang higad na mukhang nababaliw na sa sarap. Pabilis ang pagindayog ng higad hanggang sa kapwa narating ng dalawa ang sukdulan. Kaya naman pala dinig na dinig kong kanilang mga ungol dahil nakabukas lang ang pintuan na para bang sinasadya o baka wala lang talagang pakialam kung may ibang taong makarinig at makasaksi sa kababuyan nila. Para ako nanonood ng live na porno. Yun nga lang, imbis na masihan, para pang pinipig ang puso ko ng paulit-ulit sa sakit. Oh, hi Yaya! Kanina ka pa ba dyan? Agad akong umayos ng tayo nang mapansin ng babaeng higad ang presensya ko. Tinakpan pa nito ng kumot ang hubad niyang katawan. Abot tenga pang ngiti nito, ngiting tagumpay na parang nanalo ng jackpot sa isang loto. Nag-iwas ako ng tingin. Kararating ko lang po. Yung snacks at tubig niyo po, ma'am. Nautal kong sambit habang nakayuko. Nagsinungaling ako dahil ayaw ko makita nilang reaksyon ko sa nasaksihan ko. Ayaw kong isipin ng dalaw na apektado ako. Kamin, rinig kong barito ng boses ng hinayupak. Kaya nagangat ako ng tingin. Ngunit hindi naman ito nakatingin sa gawi ko habang nakaturo sa isang table kung saan pinapalagay ang dala kong tray. Kahit nag-aalangan ay nagawa ko pa rin pumasok at maingat nilapag ang dalang tray. Nakayuko pa rin ako. Ayaw kong tingnan ang mga itsura nilang ang bababoy. Agad din ako humakbang palabas nang hindi sila tinatapunan ng tingin. Wait! Biglang tawag sa akin ng hinayupak kaya napahinto ako habang walang pakundangan ng pagwawala ng dibdib ko. Po, Mr. Helgon? Pinanitili kong formal ang aking boses. Pakitapon nga yan sa basurahan. Utos nito sabay turo sa pinapatapon niyang bagay na nasa sahig. Ngunit nang matingnan ko ito, napaawang ako. Hindi ko pa nga ito nahahawakan, parang gusto ko nang masuka. What are you waiting for? Inuutusan ka ng amo mo, Yaya. Segunda pa ng malanding higad. Habang nangaasar na nakangisi, lihim kong nakuyom ang aking kamao. Gusto kong sumuway at tumakbo palabas, ngunit natitiyak ko mas malala pang gagawin ng hinayupak kapag hindi ko siya sinunod. Kaya kahit diring-dari ako'y pinulot ko na lang ang ginamit niyang kondom na nakakalat sa sahig. May laman pa ito na hindi ko kayang sikmurain ang amoy. Nakakaputang na lang talaga dahil umandar naman ang kahayupan at kabaliwan ng lalaking ito. Nanginginig pa ang aking kamay habang diring-dari na nakahawak nito. At halos takbuhin kong basurahan para matapon na kaagad ito. Rinig ko pang bruhang tawa ng higad na mukhang tuwang-tuwa sa panditrip ng hinayupak. Pagkalabas ko ng kanilang kwarto ay dumiretso ako agad sa lababo. Halos mailabas kong aking lamang loob dahil sa matinding pagsusuka. Para akong nauubusan ng lakas kaya napadausdos akong naupo sa sahig habang yakap-yakap ang aking mga tuhod.
At kahit anong pilit kong huwag umiyak, hindi ko pa rin napigilan ang pag-uunahan ng aking mga luha. Tama ngang hinala ako dahil ngayon may iba nang nagpapasaya sa kanya sa kama. Magiging simula na naman ito ng aking kalbaryo. Hanggang sa mabilis lumipas ang mga araw at nasundan ang pagpapapunta sa bahay ng hinayupak sa babaeng higad na si Carla. Kasalukuyang nasa sala ang higad ngayon habang nanonood ng telebisyon, pampalipas oras niya habang naghihintay sa hinayupak na nasa kwarto pa at nagbibihis dahil may lakad na naman silang dalawa. Inutusan ako ng higad na ipagtimpla siya ng juice kaya sumunod din ako agad. Ganito na siya kapag nakakapunta dito, parang amo ko umasta. Minsan mas malala pa nga at kahit para na akong sasabog ay nanatili pa rin akong formal kapag kaharap siya. Bisita pa rin siya ng hinayupa kaya kailangan ko maging magalang sa kanya kahit pa nakakasuka ang pag-uugali niya. Ilalapag ko na sanang juice ng pasimpleng hinarang itong kanyang paa, dahilan para madapa ako't matapon ng babasaging pitchel at baso na dala-dala ko. Ah! Sigaw nito na kunwaring gulat na gulat pagayong halata namang sinadya niya. Hey, Yaya! Are you okay? Bakit mo naman kasi ang lampa mo? Maarting sambit nito na kunwaring nagmamalasakit. Hindi na lang ako umimik. Hanggat kaya kong magpigil ay gagawin ko upang makaiwas sa gulo na tiyak ako pa rin naman ang sisisihin. Pinilit ko na lang na makatayo kahit pa medyo sumasakit ang balakang kong napuruhan. What's happening? Barito ng tanong ng hinayupak habang pababa ng hagdanan. Nadapa si Yaya at natapon yung pinatimpla kong juice. Maarting sagot ng higad. Nung maarting nangihinayang. Napailing na lang ang hinayupak. Too careless. Tatanga-tanga kasi. Clean that mess. Iritabling utos nito sa akin. At nang sulyapan kong higad ay parang tuwang-tuwa pa ito na pinagalitan ako. Hindi ka ba nasaktan? Concern na tanong ng hinayupak na tuluyang nakalapit sa higad. Buisit siya. Ako ito sobrang nasaktan pero ang higad na yun ang tinatanong niya. Inis na sigaw ng aking isip. Alam pa nga sobra. Bakit kasi hindi mo nalang siya palitan, babe? Yung Yayang magaling sa trabaho at hindi aanga-anga. May laman na sambit ng higad. At base sa sinasabi nito, ramdam ko matinding pagnanais nito na mawala ako sa buhay ng hinayupak. Ngunit walang naging sagot ang hinayupak kung hindi inaya lang siya nitong umalis na sila. Hanggang sa tuluyan na ngang lumisan ang dalawa. Naiwanan na naman akong durog na durog. Mukhang kailangan ko na atang sanayin ang sarili na araw-araw mangyayari ito. Dahan-dahan kong pinulot ang mga nabasag at habang abala sa pagliligpit nito ay bigla na lamang naagaw ang aking atensyon nang makarinig na isang headline sa television. News alert! Isang aksidente ang naganap sa Cavite na ikinasawi ng 7 katao. Nabangga ng isang truck ang SUV dahilan ng agarang pagkasawi ng mga sakay nitong pasahero. Narito mga listahan ng mga nasawi. Nabitawan ko muli ang mga pinulot na nabasag at halos mabingi ako sa napakalakas na kabog ng aking damdamin habang nakatutok ang mga mata sa telebisyon. Ni hindi ko magawang kumurap sa labis na kabang nararamdaman sa dibdib ko at ganun na lamang ang pagkagulantang ko nang mabasang pangalan ni Tiang Marta na isa sa mga sinasabing nasawi sa naturang aksidente. Hindi, mali ito. Baka pangalan lang. Halos mapasigaw ako sa samot-saring emosyon na nararamdaman. Takot, kaba at nerbiyos. Napatayo ako't hindi mapakali nagpabalik-balik ng lakad. Ramdam kong panginginig ng buong sistema ko. Tila ba kay hirap paniwalaan? O sadyang ayaw lang talagang tanggapin ng utak ko. At ganun na lamang ang pagkalugmok ko nang ipakita sa screen ang mga larawan na nasawi. Hindi maaari. Hindi totoo to. Tiang! Tuluyan na akong napasigaw at napahagulhol ng iyak. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa sa nalaman ko. Yung puso ko parang titigil sa pagtibok sa napakasamang balitang ito. Tiang! Hindi to totoo! Yakap-yakap kong sarili na parang mawawala na ako sa tamang katinuan. Bakit si Tiang Marta pa? Napakaraming masasamang tao sa mundo. Bakit si Tiang pa? Sa huling pagkakataon hindi man lang kami nagkita ulit. Hindi ko pa naiparamdam sa kanyang labis na pasasalamat kung inarugan niya ako sa mundong ito. Hindi man lang ako nakaganti sa lahat ng nagawa niyang kabutihan. Bakit napakaaga naman ata? Pwede bang hilingin na sana masamang panaginip lang ito? At magising ako sa bangungot na ito? Para na ako mababaliw sa labis na pighati at sakit na nararamdaman. Hanggang sa unti-unti ko na lamang naramdaman ang pagdilim ng aking paningin. Nagising ako sa isang maaliwalas na kwarto at alam kong isa ito sa kwarto dito sa bahay ng hinayupak. Sa ilang linggo kong pamamalagi at paglilinis dito ay kabisado ko ng lahat ng silid dito. Finally, you're awake. Bungad agad ng hinayupak kaya hindi na ako nag-isip kung sino ang nagdala sa akin dito.
Ngayon ko lang napansin na nasa couch pala ito ng kwarto at nakahiga na para bang naghihintay na magising ako. Buti na lang at mag-isa siya. Mukhang walang higad ngayon dito. Anong nangyari? Naabutan kita sa sala na walang malay. Hindi mo nga nagawang iligpit ang kalat mo. Tanong nito na hindi ko mawari kung nag-aalala nga ba o nagagalit. At bago ko pa man siya sagutin, muling nag-unahan sa pagpataka malalaking butil sa aking mga mata. Naalala ko na naman ang masamang nangyari kay Chang. Napahagulo na naman ako ng tuluyang bagay na pinagtaka ng hinayupak. Hey, why are you crying? Magkasalubong ang kilay na tanong nito. Ngunit hindi ko siya magawang sagutin. Sa sobrang bigat na pakaramdam ko parang gusto ko na lang mahimatay ulit at magising na sana masamang panaginip lang ang lahat. Hindi na rin siya nag-usisa at himala nang hinayaan niya na lang akong umiyak ng umiyak na para bang walang katapusan sa pagkaubos ang aking mga luha. Seryoso niya lang akong pinapanood habang magkasalubong ang kanyang mga kilay. Are you done? Anong drama na naman ba yan ha? Bakas ang inis sa kanyang itsura. Mukhang nababagot na siya sa paghihintay. Pinunasan ko hindi maubos-ubos na mga luha. Ngayon, magbabaka sakali akong humiling sa kanya kahit sa huling pagkakataon lang. Mr. Helgon, napanood ko sa balita kanina na aksidentang sinakyang SUV ng tiyahin ko dahilan sa kanyang pagkasawi. Pwede bang makahingi ng pabor sa'yo? Kahit ngayon lang, nagmamakaawa ako. Garalgal ang boses na pagsusumamo ko. Really? Tipid na sagot niya lang na para bang walang pakialam. Ganito na ba katigas ang puso ng hinayupak na to? Bumaba ako sa hinihiga ang kama at walang pagdadalawang isip na lumuhod sa harapan niya para magmakaawa. Pakiusap, gusto ko makita si Chang sa huli sandali. Wala akong ibang pamilya maliban sa kanya. Siya na lang ang pamilyang meron ako. Parang awa mo na. Lahat gagawin ko pagbigyan mo lang ang simpleng hiling ko. Buong pusong pakiusap ko habang humahagulhol ng iyak. Kulang na lang halikan ko mga paa niya ngayon para payagan niya lang ako. Kaya ko magpakababa alang-alang sa kahilingang ito. Ngunit parang gumuho lang ang mundo ko sa naging sagot niya. So, now it's a tie. Buti ka pa nga, tsahin mo lang na wala sa'yo. Sa akin, mami ko. At ikaw ang dahilan ng pagkawala niya. Kaya ngayon, pagdusahan mong mawala ng mahal sa buhay. You deserve it. Nakaismit ng salaysay niya na parang natutuwa pa sa pagdurusang nararamdaman ko. At bago pa siya tuluyang lumabas, inis pa siyang nagsalita. Tumayo ka na dyan at linisan mong naiwang kalat mo. I don't care about your dramas. Nakuyom kong kamao sa pinaparamdam niyang hindi makatao. Bakit may mga taong kagaya niyang ubod na sama ng budi? Ni hindi niya magawang pagbigyan ng munting kahilingan ko, gayon kung tutuusin, siya ang dahilan kung bakit nangyari ito lahat sa akin. Pinunasan ko ng aking mga luha at matapang na tumayo. Ngayon kung hindi ko siya kayang daanin sa matinong pakiusap, gagawa ko ng paraan upang makatakas. Kahit pabuhay kong magiging kapalit. Halos buong magdamag ako hindi makatulog at panay pa rin sa pag-agos ang aking mga luha. Magang-maga ng mga mata ko at ramdam kong panghihina ng aking katawan. Kaya naman, kinabukasan ay nakaisip agad ako ng paraan. Buo ng loob ko at wala na akong pakialam kung anong gagawin sa akin ng niyupak pagkatapos. Basta makita ko lang si Chang sa huling hantungan. Kahit pa dumaan man ako sa butas ng karayom ay gagawin ko. Kasalukuyan ako nasa kusina. Katatapos ko palang magluto nang marinig kong pagtunog ng doorbell. Nagtataka kung tinong ang main door. Sino naman kaya itong bumusita ng ganito kaaga? At nang buksan ko ito'y ganun na lamang, ang pagkairita ko nang tumambad sa akin ang mukha ng babaeng higad. Nagdadalamhati na nga ako, dinagdagan pa ng asungot na higad na ito. Hey, Yaya! Sambit nitong halatang peke naman ang ngiti. Tuloy-tuloy pa itong pumasok na parabang pagmamayari niya ang buong bahay. Where's my babe? I brought a special and expensive food for his breakfast. Nakataas ang kilay na tanong nito. Talagang diin na diin pa ang pagbigkas niya na salitang babe. Magkasintahan na ba sila? Parang napakabilis naman ata. Ano naman paki mo, Amanda, kung magkasintahan na nga? Bagay rin naman sila kapwa may masamang budhi. Sigaw ng aking isip kahit paramdam ko ang pag-aalburuto ng aking dibdib. Dumako mga mata ko sa dala niyang paper bag. Mukhang mamahalin nga ito na halatang halata sa lagayan pa lang. Lihim ako napaismid. Pasikat masyadong higad na to. Basta para sa akin mas masarap pa rin ang luto ko. Sasagot na sana ako ng kapwa na agaw ang atensyon namin sa baritaw ng boses ng hinayupak. Hey, Carla, ang aga mo naman ata. Tura nito habang pababa ng hagdanan. Ang gwapo niya lalo sa suot niya ngayong long sleeve at black pants. Parang saglit kong nakalimutan kung gaano siya kahayop. At nang mapasulyap ako sa gawin ni Carla, kita kong labis na paghanga nito sa hinayupak na parang paghugis puso ng mga mata. Halatang patay na patay ito sa hinayupak. Hindi naman nakangiti ang hinayupak ngunit yung titig niya sa higad ay nagpapahiwatig ng kasiyahan sa pagparito nito.
Di sila ng dakilang magsyota. Demonyo't higad, bagay na bagay. Muli sigaw ng aking isip habang nakaismid. Yes babe, kumain ka na ba? Here, I brought a special breakfast for you. Abot ang sambit ng higad sabay taas sa dala niya na parang proud na proud pa. That's nice, kakain pa lang ako. Do you want to join with me? Aya ng demonyo at kita kong saya sa mukha ng higad. At nang tuluyang makalapit ang hinayupa kaya ganito sinil ng halik sa mga labi, ang higad at sa harapan ko pa. Binitawan ng higad ang dala niya para iapos ang mga kamay nito sa leeg ng lalaki. Samantalang ako parang na-estatwa, nanonood sa landian ng dalawa. Ang bigat-bigat na nga ng dinadala ko, nadagdagan pa. Nagwawala man ang dibdib ko, ngunit mas pinili kong huwag magpa-apekto. Hindi ito ang tamang panahon para intindihin kong atraksyong nararamdaman para sa hinayupak. Mas nangingibabaw kasi ngayon ang kagustuhan ko makatakas na at masilayan si Chang. Kailangan kong paalalahanan ng sarili na hindi pwedeng humahanga ako sa lalaking ito. Siyang may kasalanan lahat at wala akong ibang sisisihin. Kaya bahala sila sa mga buhay nila, maglandian sila hanggat gusto nila. Pero putangin ng pusong ito, ayaw talaga makisama. Dahil habang tinitingnan ko sila, nadudurog ako lalo. At nang maghiwalay ang kanilang mga labi ay matalim akong tinapunan ng tingin ng hinayupak. Prepare the food for us. Motoridad na utos nito. Tumangok at dire-diretso nagsalita. Kunwaring hindi apektado. Masusunod, Mr. Heligon. Kinuha kong pagkain dala ng higad at nilagay ko sa mesa katabi ng mga pagkain ni handa ko. Maya-maya pa'y sumunod na rin ang dalawa at magkatabing umupo. What's this? Egg, ham, and fried chicken? Kaumay naman yan. Maarting sambit ng higad nang makita ang mga hinanda kong pagkain. Huwag mo kainin yan, babe. You should try this one. I bought it from an expensive resto. Tura nito sabay lagay ng pagkain sa plato ng hinayupak. Kinakarir masyado ang pagiging nobya. Bakit kaya hindi na lang niya subuan? Agad din naman itong tinikman ng lalaki at mukhang nasarapan. Taste good. Kung ano-ano pang pinag-usapan ng dalawa habang ako'y nagmamasid lang. Ramdam ko pa rin ang kirot sa puso ko, ngunit pinipigilan kong huwag magpa-apekto, lalo na tabala ang isip ko ngayon sa gagawing pagtakas. Hanggang sa natapos na rin ang dalawa at naghahanda na para umalis. Hindi ko malang magawang tapunan ng tingin ng hinayupak. Para akong hangin na hindi nito nakikita at natuluyang makaalis ang dalawa'y nakahinga ako ng maluwag kahit papano. Salamat naman at nawala ng masakit sa mata at puso. Kaya ngayon, sisimulan ko ng unang hakbang na gagawin ko. Naglinis na muna ako habang inaabangan ang pagdating ni Aling Kuring. Siya lang ang tanging naisip kong makakatulong sa akin. At kahit pa sa sobrang bigat ng aking pakaramdam ay nagawa ko pa rin gawin ng aking trabaho hanggang sa dumating ng pinakahintay kong si Aling Kuring. Siya lang mag-isa ngayon dahil may pasok ang mag-anak niyang kambal. Manang, baka naman pwedeng makiusap. Bungad ko kagad sa kanya nang hindi siya masyadong nilalapitan para hindi mahalata ng hinayupak sa CCTV ang pag-uusap namin. Ano yun, Amanda? May problema ka ba? Magang-magaya mga mata mo ah. Nag-aalalang tanong nito. Mapait ako napangiti. Gustuin ko magkwento. Pinigilan ko na lang ang sarili. Ayaw ko nang may iba pang makaalam at baka madamay lang. Yun nga po yung ipapakiusap ko sa iyo, Manang. Hindi kasi ako nakatulog ng maayos. Pwede po bang magpabili ng sleeping pills? Kailangan ko lang po mamayang gabi. Sumasakit na rin kasi itong ulo ko. Pagdadahilan ko alang-alang sa aking planong gagawin na pagtakas. Oo naman, yun lang pala eh. At saka uminom ka ng gatas, iha, para namumutla ka na nga. Tura nito na kinatuwa ko. Maraming salamat, Manang. Yun nga lang po, pwede po bang makahiram ng pera pambili? Pasensya na, Manang, hindi ko pa kasi nakukuha yung sweldo ko kay Mr. Helgon. Muling pagdadahilan ko. Nising kong duling walang-wala talaga ako. Ako lang ata yung alilang walang sinasahod. Kaya kahit nakaramdaman ng hiya ay kinapalan ko na rin ang mukha ko. Walang problema, Amanda. Hayaan mo pagkatapos itong gagawin ko dito, pupunta agad ako sa butika. Nito na kinatubig ng mga mata ko. Gustuin ko man siyang yakapin para pasalamatan na hindi ko naman pwedeng gawin, kaya buong puso ko siyang initian bilang pasasalamat. Patawarin sana ako sa paggawa ko ng kwento ngunit ito lang naisip kong paraan. Salamat, Manang, ani ko. Naku, ikaw talagang bata ka. Napakalit na bagay lang naman yan. Walang anuman, o siya, ipagpatuloy na natin ang paglilinis. Walang pakundangan sa pagtibok ang puso ko dahil sa nararamdamang kaba at nerbiyos. Hawak-hawak ko na ngayon ang sleeping pills na nabili ni Aling Kuring. Nagpaalam na rin kanina ang ginang matapos ang trabaho niya. Kasalukuyan akong nasa CR ngayon. Ito lang kasi ang lugar na walang CCTV. Pinaplano kong tamang oras ng aking pagtakas. Pinag-aralan ko nito kagabi.
Ichitsyempo kong oras na walang hinayupak sa opisina niya na sa gayon ay hindi niya masabaybayan ang gagawin ko. Pinakalma ko muna sarili bago lumabas na CR. Tininan kong oras sa wall clock. Ilang minuto na lang at paggabi na rin. Kaya naman naisipan ko magluto na lang ng hapunan habang inaabangan ang pag-ikot ng bawat minuto. At nang mapagtantong nasa tamang oras na ako'y dali-dali ako nagtimpla ng juice kapara sa hinanda kong bacon and ham sandwich. Dinamihan ko na ito dahil marami-rami mga gwardiya nagbabantay sa labas at pagkatapos ay lihim ko nilagyan ng sleeping pills ng pitchel na may juice. Yung pagkakalagay na hindi mapapansin sa CCTV at ang matagumpay ay maingat kong binuksan ang main door. Bahagya ako sumilip sa labas at nagtawag na isang gwardiya. Ma'am, bakit po? Nagtatakang tanong nito. Marahil alam nito na pinagbawalan ako lumabas ng hinayupa kaya pansin kong pagkabigla sa itsura niya. Kuya, birthday ko kasi ngayon. At naghanda ako ng konting merienda para sa inyo. Ani ko sabay abot sa kanya ng tray. Pasensya na, yan lang nakayanan ko. Turan ko. Kita kong ngiti sa labi nito. Naku ma'am, alam mo bang pinagbawal ni sir ito? Pero dahil po birthday mo, tatanggapin ko po. Maraming salamat po. Masayang sambit nito. Para naman pinipig ang puso ko dahil sa pagsisinungaling. Buong buhay ko, ngayon lang ako nagsinungaling ng ganito dahil sadyang kailangan. Patawad sa inyo mga kuya. Hindi naman makakasamayan sa kalusugan. Makakatulog lang kayo. Yun nga lang, tsak na malilintikan kayo ng hinayupa kapag nakatakas ako. Usal ko sa sarili habang nakatanaw ang mga mata sa nagkakasiyahang mga gwardiya na animituang tuwa sa binigay kong merienda. Sumenyas pang karamihan sa kanila para magpasalamat. Nakokonsensya man ako ngunit mas nangibabaw ang kagustuhan ko. Nginitaan ko na lang sila bago sinara ang pintuan. Kumuha ako ng damit sa cabinet para magpalit ng komportableng masusuot. Pagkatapos ay muli kong tiningnan ng oras para bilangan ng minuto kung kailan na epekto ang gamot. Pinapakiramdaman ko rin kung magriring ba ang telepono. Kasi kung magriring, ibig sabihin nakita ng hinayupak ang ginawa ko. At laking pasalamat ko nang lumipas ang maraming minuto na hindi man lang ito tumutunog. Ibig sabihin, ligtas ako sa plano ko. Muli ako sumilip sa main door at para ako nabunutan ng tinik nang makitang lahat ng gwardyang nakatulog na. Wala na ako inaksa yung oras at tumakbo ako ng mabilis patungong gate upang buksan ito, lalo pat hindi ko alam kung ilang minuto o oras ang epekto ng gamot. Ramdam ko pang pamamawis ng mga kamay ko dahil sa nararamdamang nerbiyos at pagkataranta. At nang tuluyang makalabas ay mabilis akong tumakbo. Ni hindi ko alam kung saan ang tamang direksyon sa kagustuhang makalayo. May malalaking bahay akong nadaanan, ngunit wala naman akong mahinga ng tulong dahil sa tataas ng bakod nito. Nagpatuloy lang ako sa pagtakbo kahit pahingal na ako, hanggang sa may makita ko malaking gate sa hindi kalayuan. Mukhang gate ito palabas. Nakahinga ako ng maluwag ng tuluyang marating ito ngunit laking pagkadismaya ko din na makitang may mga gwardiya nakabantay dito. Bahala na. Buong loob na sambit ko sa sarili. Kailangan ko namang magsinungaling at gumawa ng kwento. Magandang gabi po ma'am. Ano po sa atin? Magalang na tanong ng isang gwardiya. Sir, lalabas po sana ako, may bibilin lang. Tuwid na sagot ko. Pansin ko pagpasada na tingin nito sa akin mula ulo hanggang paa. Maging isang gwardiya kasama niya. Ma'am, pasensya na pero bago po ba kayo dito? Ngayon lang po kasi namin kayo nakita. Saang bahay po kayo nakatira dito? Nagtatakang tanong na isa. Kung kailan ako nagmamadali saka pa may Q&A dito. Sa bahay ni Mr. Helgon. Kasambahay niya po ako. Diretsahang sagot ko. Teka lang po mama, kailangan po muna namin tawagan si Mr. Helgon. Ganito kasing patakaran dito sa loob ng subdivision. Salaysay ng isa na kinakaba ko. Hindi ko napaghandaan na may ganito pa pala. Buisit. Kailangan pa ba yan mga sir? Nagmamadali na kasi ako Kailangan ko makabili ng gamot. Sobrang sakit na po ng ulo ko. Pagdadahilan ko. Gamot lang pala mami. May pharmacy naman po dito sa loob. Ituturo ko po sa inyo. Sagot naman ito. Mukhang wala talaga akong balak palabasin. Hindi ko pa alam kung makakalusot pa ba ako, lalo pa tumatakbong oras. Kaya naman napatakbo na lang ako ng mabilis. Siniksik ko sarili sa maliit na espasyong daanan. Buti na lang at manipis ang katawan ko, kaya nakalusot din ako sa wakas. Isiniksik kong sarili sa maliit na espasyong daan. Buti na lang at manipis ang katawan ko, kaya nakalusot din ako sa wakas. Rinig ko pa ang natatarantang mga gwardiya na naghahabol sa akin. Ngunit ganyan na lamang pagkagulat ko nang may sasakyang huminto sa daraanan ko. Napahinto ako sa pagtakbo dahil muntikan na akong banggain nito. Rinig kong napakalakas sa pagtibok ng puso ko dahil sa magkahalong kabat nerbiyos ng masilayan na lalaking bumaba dito. At nang mapatingin ako sa likuran ko ay nakapalibot na rin sa akin ang maraming mga gwardiya. Akala ko makakatakas na ako.
Akala ko masisilayan ko na rin si Chang. Akala ko makakalaya na ako sa kahayupang kinasasadlakan ko. Ngunit nagkamali ako. Sadyang napakahirap nga talagang takasan ng isang walang puso't mabangis na si Damon Lucif Halgon. Ako nang bahala sa kanya. Puno ng bangis na sambit nito. At nang magkasalubong ang mga mata namin, kita kong nag-aalab niyang galit. Mukhang magiging katapusan ko na. Hinawakan nito ng napakahigpit ang aking braso habang nagtatagis ang mga ngipin nito sa galit. Get in. Tipid ngunit tagos hanggang buto. Yung gigil niya habang nakatitig sa akin na para bang lalamunin niya ako ng buhay. Wala na akong nagawa ng tuluyan niya kung kinaladkad. Papasok sa sasakyan niya. Pabalibag niya kung pinaupo kaya napadaing ako ng tumamang tagiliran ko sa upuan. At nang makapasok siya ay halos paliparin niya ang sasakyan sa sobrang bilis ng kanyang takbo. Na para bang anumang oras ay makikita na namin ang langit. Hindi ko mapigilang humagulhol. Akala ko kaya kong harapin ang galit niya. Ngunit nakaramdam ako ng labis na takot ngayon. Ibang-iba itong itsura niya ngayon noong nakita ko siyang nagalit nung nasa isla pa kami. At ngayong nahuli niya ako, alam kong hindi ko na kailanman makikita pa si Chang. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Mababaliw na ako sa samot-saring emosyon na nararamdaman ko. Wala siyang imik hanggang sa makarating kami sa bahay niya. Pero yung galit na ekspresyon niya hindi pa rin nagbabago. Nakakatakot, sobra. Shit! Asik niya nang ihinto nitong sasakyan. Padabog siyang bumaba at muli na naman akong kinaladkad palabas. Ramdam ko magkakapilay ako sa sobrang higpit ng pagkakahawak niya. Naabutan namin tulog pa rin ng mga gwardya. Kaya naman laking pagkagulat ko nang binunot nitong baril sa bulsa ng isang gwardya. Tinuntok nitong baril sa kalagitan at tulang sabi-sabing nagpaputok at makailang ulit. Ah! Napasigaw ako sa labis na takot at ramdam kong panginginig ng buong katawan ko. Ngunit patuloy pa rin siya sa ginagawa hanggang sa isa-isang nagising ang mga ito. Boss! Kita ko ang takot at pagkantaranta sa mga mukha nito. Putang ina niyong lahat! Sobrang dami niyo na nga pero muntikan pa kayo matakasan ng babaeng ito? Mga inutil! Bulyaw nito sa sobrang galit. Habang ako'y takot na takot din. Hindi ko akalaing may ilalala pa pala siya. Ngayon ko lang siya nakitang ganito kabangis. Nakayuko lamang ang mga gwardya sa pagiging careless. Sobrang nakokonsensya tuloy ako ngayon dahil alam kong nadami lang sila dahil sa kagustuhan ko. Boss, pasensya na po. Kasalanan ko. Biglang sambit ng isa. Siya yung tinawag ko't binigyan ng tray. Ikaw palang gagong tanga? Asik ng hinayupak at gulat na gulat ako lalo nang itutok nitong baril sa ulo ng lalaki. Napaluhod ito sa harapan niya at nagmamakaawa ang mukha na kahit sa dami ng mga gwardya ay wala man lang ni isa sa kanilang kayang pigilan ang hinayupak. Boss, patawad po! Nagsusumamong sambit na lalaki. Kita kong pagigting ng panga ng hinayupak na handang-handa ng kalabitin ng baril. Kaya naman mabilis ako nagpumigla sa pagkakahawak niya at nang makawalay humarang ako sa gitna para protektahan ng lalaki. Totoong wala siyang kasalanan. Ako nagplano at nagpumilit sa kanya. Kaya ako na lang ang patayin mo. Hindi ko alam kung saan ako humugot ng tapang. Gayon kung tutuusin, nanginginig na ang buong katawan ko sa takot. Napapikit ako na itutok ng hinayupak ang baril sa aking noo. Talagang sinusubukan mo kung babae ka? Asik pa nito habang pinapalandas ang ulo ng baril sa kabuuan ng aking mukha. Takot na takot ako ngunit hindi ako natinag at nanatili lang sa kinatatayuan ko. Mas maigi na rin siguro mawala ako ngayon. Total wala na rin naman si Chang. Wala nang saysay ang buhay ko. Wala na ring dahilan para sumaya dahil ang lalaking nagugustuhan ko ay ang lalaking nagbibigay ng labis na pasakit sa akin. Na walang iba ko hindi siya. At napasinghap ako nang ipinutok nito biglang baril sa kalangitan. Shit! Walang pakundangang sigaw niya at inubos ang bala nito hanggang sa wala nang matira. Tahimik ang lahat at hinahayaan na lamang siyang magwala sa galit. All of you are fired! Wag na wag ko nang makikita mga tangang pagmumukha niyo or else next time, sa inyo ko nito ipuputok. Lalo ka nang buwisit ka! Bulyaw nito't basta na lamang nilapitan at sinuntok sa muka ang gwardyang binigyan ko ng tray na nasa aking likuran. Pumutok ang nguso nito't napahiga. Napaiyak na naman ako dahil sa nararamdamang pagsisisi. Nang dahil sa akin may nasaktan, nawalan pang mga ito ng trabaho na alam ko may mga pamilyang binubuhay. Please, tama na! Humahagulhol na sambit ko't basta ko na lang natagpuan ng sariling nakayakap sa likuran ng hinayupak para awatin ito. Bitawan mo ko! Asik nito't tinanggal ng mga kamay kong nakayakap sa kanya. Why the heck are you crying? You're blaming yourself, ha? Yes, you should be. Dahil kasalanan mo ito. Lahat yan sila mawawalan ng trabaho and it's all your goddamn fault. Sigaw nito sa aking pagmumuka at muli akong kinaladkad papasok sa loob. At nang makapasok ay nakasalampak ako sa sahig ng
Mabitawan ako nito ng malakas. Talagang sinasagad mo kung babae ka. Walang katapusang bulyaw niya. Gusto ko lang naman masilayan si Chang kahit wala na siyang buhay. Bakit ba hindi mo ko maintindihan? Ganyan ka na ba katigas? Humahagulhol na turan ko. Kita kong pagkuyom ng kamao nito at muling nagtatagi sa mga ngipin sa galit. Yumo ko ito tinawakan ng dalawang pangako na mahigpit. Ramdam ko sakit ngunit hindi ako nagreklamo. Dahil I care. Wala pa yan sa naranasan kong hirap at sakit nung masira ang pamilya namin. At nawala si Mami. At lahat yun dahil sa'yo. Ilang ulit ko bang kailangan sabihin sa'yo na hindi nga akong babaeng tinutukoy mo? Utang na loob, Mr. Religon. Maniwala ka naman. Basang-basa na ng luha ang aking mukha habang pilit na nagpapaliwanag. Ngunit mas lalo lang nagdilim ang anyo niya. Shut up! Hindi ka ba nagsasawa sa pagsisinungaling gayong napakarami ko nang ebidensya? What a liar! At hindi ko inaasahan na sunod itong ginawa. Sinampal nitong pisngi ko ng ubod lakas dahilan ng pagputok ng aking labing napuruhan. Tila ba nabingi ako't nayanig ang buo kong pagkatao sa sobrang lakas. You wanna try me, ha? Ngayon sinagad mo ko. Mararanasan mo kung gaano ko kalupit. Bulyaw nito at hinila nito ng malakas ang aking buhok. Pakaramdam ko, hinang-hina na ako't ubos ng lakas ko para lumaban. Kaya wala na akong nagawa ng muli nitong lapastanganin ng aking katawan. Sinila ko nito ng halik sa mga labi. Halik na napakarahas. Halik na puno ng galit at puot. Kinagat pa nitong pumutok kong labi. Ramdam ko ang sakit at hapdi. Nalasahan ko pang sariwang dugo ko. Hinablot nitong malakas sa suot ko dahilan ng agarang pagkasira nito. Sinunod din nito kaagad ang suot kong bra at underwear. Para akong lantang gulay at walang kabuhay-buhay na hinahayaan lang siya sa ginagawa habang walang tigil sa pag-agos ng aking mga luha. Shit you whore! Nagbabagang mga mata niya sa magkahalong galit at pagnanasa. Sinunggaban nito ng halik ang aking mga halik na walang anumang pag-iingat. Hindi ko magawang umungol dahil hindi sarap ang nararamdaman ko kung hindi puro sakit at pagdurusa. Pinaigan niya ako sa sahig at sa pilitang pinabuka. Binuksan niya lang ang zipper sa suot niyang slacks. Eto bang gusto mo kaya palagi mo akong sinusuway? At walang pasabing pinasok niya ito sa akin. Answer me! Sigaw niya, tinawakan muli ang aking panga. Wala akong naging sagot kung hindi puro pagikbi lang habang siya'y nagpapakasasa sa aking ibabaw. Ewan ko ngunit ngayon wala akong maramdamang sarap at ligaya. Hindi ko magawang mag-enjoy kagaya ng mga nagdaang pagtatalik namin. Bagkus nasasaktan ako't naghihinagpis dahil alam kong wala itong kasamang pagmamahal kung hindi puro puot at galit lang. Idagdag pang palpa kong plano at ang pagkadami ng mga inosenteng gwardya. Malakas na ungol niya nang tuluyang narating ang sukdulan at nang makaraos ay agad din siyang tumayo at sinara ang zipper niya habang ako'y marahang napaupo sa sahig at yakap-yakap ang aking hubad na katawan. Patuloy pa rin sa pag-agos ang aking mga luha na para bang walang kaubusan. Dahil sa kagagahang ginawa mo, ibabalik kita sa isla. Bigla sambit niya na kinagulat ko. Nagangat ako ng muka't garalgal ang boses na nagsalita. Bakit? Wala na ba akong pakinabang sa'yo, Mr. Religon? Diretsahan tanong ko. Yes, you are. Bukod sa napakatigas ng ulo mo, wala ka na ring silbi sa akin. Sambit nito na ikinapanlumo ko. Hindi ko inaasahang aabot sa ganito na muli niya na naman akong ikukulong sa islang napakalayo sa sibilisasyon. Sumibol ang matinding kaba sa dibdib ko. Carla can do better than you can. Mas napapaligayan niya ako sa kama. Mas magaling siya. Kaya ano pa bang silbing pananatili mo dito? You're only giving me a headache. Naka-smid na salaysay pa niya. Ngayon nagsawa na ako sa'yo hanggat hindi mo na ibabalik ang 3 bilyon. Mananatili ka doon sa ayaw at sa gusto mo. Maring wika nito bago ako tinalikuran. Naiwan ako napatulala na lang sa kawalan. Grabe yung sakit. Inisang bagsakan naman lahat. May katapusan pa ba ito? May katapusan pa ba itong lahat dahil ngayon pa lang? Sukong-suko na ako. Anong kapalaran na naghihintay kay Amanda? Ngayon kahit anong gawin niyang pagsunod sa lahat ng gusto ni Damon, ay tila wala pa ring awa ito sa kanya. Matuloy kaya ang plano ni Damon na ibalik sa isla si Amanda? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.